Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, September 27, 2025. At syempre ho, no, kamusta naman ang ating mga kababayan na talaga naman naapektuhan ng bagyong Opong itong mga nagdaang araw ho, no? Kung sa Metro Manila hindi masyadong naramdaman itong bagyo, ay doon naman ho sa mga probinsyang dinaanan ay talaga namang grabe ho yung naging pinsala. So sana ho ay sa mga kababayan natin ay kayo ay makarecover ho ng mabilis, at doon ho sa ating mga LGUs ay tulungan ho natin ang ating mga kababayan na talaga namang makabangon agad ho dito sa epekto mga pinsala ho ng bagyong Opong. At syempre pinag-uusapan na naman ng mga bagyo ay lalo itong huling bahagi ho ng taon. Marami pa hong bagyong dadating sa ating bansa. Taon-taon naman ho yan. Pinag-uusapan ho yung bagyo, syempre nandyan ho ang baha. At kaakibat ho niyan itong mga flood control projects na naman ho ng pamahalaan, na nakita ho natin kung paano talaga naging sistematiko yung naging corruption ho dito sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kaya ito, yan ho ang tatalakayin ho natin maya-maya lamang. Titingnan ho natin yung mga kaso na maaaring ma-file dito sa mga contractors at saka dito sa mga opisyal ng gobyerno na nadawit at nasangkot dito sa mga anomalya dito sa mga flood control projects. Titingnan din ho natin yung sinasabi nilang Witness Protection Program. Ito ho bang si Sara at si Curly Discaya, itong mag-asawa, ay qualified ho ba para mapabilang dito sa Witness Protection Program ng pamahalaan? At syempre may mga repercussions ho yan, kabilang na rin ho dun sa mga kakaharapin nilang kaso, o kung wala na ho bang may file na kaso sa kanila. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Siyempre, ang mga programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ayan ho, syempre ang dami hong paraan para makapagtanong sa ating programa. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169. At syempre ho, sa Facebook, hanapin nyo lamang ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. Naka-livestream ho tayo dyan. At syempre, Attorney Danny Galang Facebook page. Maaari ho kayong magkomento dyan ng inyong mga katanungan. At syempre, ng mga komento ho ninyo tungkol sa ating programa ngayong araw. At babasahin ho natin yan ng live maya-maya lamang. Kaya ayan ho, syempre pinag-uusapan pa din ho natin yung flood control projects ho
ng ating pamahalaan at ang dami hong nagtataka dito kasi syempre ang sinasabi ho nila ay etong si Sara at si Curly Discaya ay maaring yung isa sa mga pinaka-guilty, no. Meron ho kasing provision nga ho, no, dito sa ating batas na nagsasabi nga ho dapat yung hindi kayong pinaka-guilty para ikaw ay mapasok dito sa Witness Protection Program. At syempre ho, no, at makikita naman natin dun sa mga nangyaring Senate hearing ay hindi naman ho sila yung pinaka hindi guilty, no, dahil ang dami ho nilang naging transaksyon sa gobyerno at ang dami ho talagang nadawit na pangalan ho, no, sa kanila. Kaya ho makikita ho natin, maya-maya tatanungin ho natin yung ating resource person, ano ho ba yung mga kaso na dapat ho talaga na i-file dito sa mag-asawang si Sara at Curly Discaya. Pati na rin ho doon sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nakita naman ho natin, nag-testify sila, itong mga district engineers. Ano ho ba yung mga kaso na dapat hong i-file sa kanila? Ikalawa ho, sino ho ba yung karapat-dapat na matanggap dito sa ating Witness Protection Program o maging state witness? Sino ho sa kanila dito sa mga lumulutang na pangalan? At ang ikatlo ho, syempre ho, no, napangalanan na rin ho si Congressman Saldico. At alam ho natin, nasa ibang bansa ho siya sa kasalukuyan. Ngunit sinabi ho niya no isang araw ay siya daw ay babalik, haharapin ho niya itong mga pagdinig ho na ito. Ay meron ho bang kapangyarihan ang ating bansa, no, na talaga naman mapabalik ho siya despite na sa ngayon ho ay wala pa ho siyang kaso talaga, no? Wala pang formal na kaso na ipina-file ho sa kanya. Maaari na ho ba siyang pabalikin, no, ng ating bansa, no, ng ating gobyerno dito sa ating bansa kahit ho wala pa hong kaso na ipina-file ho sa kanya? Kaya ayan ho, yan ho yung mga titingnan ho natin ha. Maya-maya lamang ho, nagkakaroon lamang ho tayo ng technical difficulties. Ayan ho, may nagkakaroon lamang ho tayo ng technical difficulties pero meron ho tayong resource person, si Attorney Clark Edward Oitico. Ayan ho. At makakapanayam ho natin siya mamaya. Siya ho isang litigation lawyer. At biyasa ho talaga sa mga ganitong mga kaso at siya din ho ay nagtuturo, no, sa iba't ibang law school sa ating bansa. Kaya ho talagang marami ho tayong mapupulot ho sa kanya. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, kinukonsidera na ng Department of Justice o DOJ na protected witnesses ang government contractors na sila Sara at Curly Discaya kasama ang 3 pang engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bibigyan ng security detail ang mag-asawa kasama na sila Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na nauna nang nagsiwalat ng kani-kanilang mga nalalaman sa katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Nilinaw naman ng DOJ na sasailalim pa din sa proseso ang mga nabanggit na individual para malaman kung maaari silang maituring na state witness. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, September 27, 2025, dapat bang maging state witness ang mag-asawang Sara at Curly Discaya ukol sa katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan? Ito, ulitin lamang ho natin ha.
Dapat bang maging state witness ang mag-asawang Sara at Curly Discaya ukol sa katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, para pag-usapan ng usapin niya, makakausap natin ang litigation lawyer at law professor na si Attorney Clark Edward Oitico. Good morning, Attorney Oitico. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Magandang umaga, Attorney Danny, at sa ating mga tagapakinig ngayon. Magandang umaga po. Eto, Attorney Oitico, no, nakita ho natin dito sa Senate hearing, itong mga nagdaang Senate hearing, yung gravity ho nitong panloloko sa taong bayan, should we say na ganun nga ho, no? At talagang nakita natin na yung mga kickbacks, yung pagkukolekta ho, no, pagbibigay ng mga pera dito sa mga politiko, etc. Attorney Oitico, ano ho ba yung maaring mga kaso, no, dito sa mga contractors, so in general, ano ho yung mga maaring kaso sa kanila dito sa kanilang mga pinagagawa, at ano ho yung mga penalties ho, no, na kaakibat ho nito? Okay. So, Attorney Danny, bale, ang mga possible criminal offenses dito, no? So, unahin natin sa mga contractors in general, they might be liable under the Public Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And then, meron tayong provision din sa revised penal code natin against bribery. So, that's Article 212 of the RPC. So ito ho ba, Attorney Oitico, may kulong ho ba ito? Hanggang kailan ho pwedeng makulong itong mga mapatunayang guilty ho dito? Well, ito po, no, if mapatunayan na sila ay guilty in a court of law, both can face lifelong imprisonment po. Yan yung kanilang magiging penalty. And for our government officials na nasangkot dito, meron pa silang plunder law na kailangan nilang kaharapin. Okay? So the government officials would be liable under the anti-graft law kasama ng mga private na contractor, and then they would also be guilty of malversation, okay, under Article 211 and 217 of the revised penal code, and then possibility of being charged with anti-plunder law under RA 7080 as amended by 7659. So kung yung kanila pong amount of ill-gotten wealth ay umabot na ng equal to or more than 75 million, they might be considered guilty of plunder, and therefore yun would also have a penalty of life imprisonment. Alright, mahina ho yan na life imprisonment habang buhay na pagkakakulong ho, no? Para dito sa mga contractor at government officials. And eto ho ba, may mga magtatanong ho nito, Attorney, may piyansa ho ba itong mga gantong kaso? Wala pong piyansa yan. Possibility po during the trial, if the evidence of guilt is not strong, okay, they can ask the court if pwede silang magpiyansa. Pero kung because of what we have been seeing right now, okay, it is very possible na hindi sila pagbibigyan ng piyansa ng korte po. Attorney. Alright, sa mga nakikinig ho natin, ito, maaring magpiyansa ho sila, pero kung if the evidence of guilt is strong, sabi nga ni Attorney Oitico, ay maaring hindi na rin sila pagpiyansahin. Ito ho, Attorney Oitico, no, madami ho nag-a-apply dito sa Witness Protection Program, kabilang na nga rin ho itong mag-asawang si Sara at si Curly Discaya. Attorney, sino ho ba dapat talaga yung eligible para ho dito sa Witness Protection Program na para magiging state witness ho sa ilalim ho ng ating batas? Okay, so ang mga eligible para sa Witness Protection Program ay naka-enumerate naman, no, sa Republic Act 6981 or the Witness Protection Program Law. So, it falls into 4 categories. Yung first is any person na merong knowledge or information on the commission of a crime at willing siyang mag-testify. Okay? Yung pangalawa po is a witness, very specific ito, in a congressional investigation upon the recommendation of the Legislative Committee. In this case, it's the Blue Ribbon Committee of the Senate. Pag i-recommend ng Blue Ribbon ng Senate, then pwede i-consider for the Witness Protection Program. Pangatlo po,
is any person na nag-participate sa isang krimen na gusto or gustong maging state witness, pwede din pong mag-apply for the Witness Protection Program. And then yung fourth po is any akusado po na madi-discharge as a state witness, siya po ay pwede mag-apply for the Witness Protection Program. Alright, sir. Meron din mga nagsasabi no, na meron tayong parang least guilty rule na sinasabi ho dito sa mga Witness Protection Program. So, paano ho ba ito na nangyayari ho, no? So, bale, attorney, no, yung least guilty rule natin, minsan nami-misquote yan. In fact, under the rules of court po natin, ang kailangan lang para ma-discharge ka as a state witness is that you are not the most guilty. But it does not mean na you have to be the least guilty. Okay? You just simply have to be not the most guilty. Okay? So, meron niyang conditions para ma-discharge as a state witness. Nasa rules of court yan. In particular, Rule 119 po, Section 17. Kung saan yung akusado po ay madi-discharge bilang state witness, okay, subject to the following conditions. Okay, number 1, meron pong absolute necessity dun sa testimony nung akusado na yun, no, para ma-discharge siya as, or para ma-consider siya as a state witness. Second is, wala nang ibang paraan. There's no other direct evidence na para mapatunayan yung crime na yon. And then third, the testimony of the accused can be corroborated in all its material points. And then fourth is, hindi siya dapat yung most guilty. And yung pinaka-last po natin is dapat hindi siya na convict at any time of any offense involving moral turpitude. So, yun po yung mga requirements natin para mag-apply bilang state witness po, which is different from the requirements para maging or para mapasa ilalim under the Witness Protection Program. Alright, malinaw ho na maganda ho nalinaw ho ninyo na hindi kailangan siya yung least guilty, pero dapat hindi siya yung most guilty. Yes po. And eto, Attorney Oitico, no, ano ho ba yung magiging benepisyo kung siya ay magiging state witness? So does it mean na wala na ho siyang magiging kaso, yung liability ho niya mawawala na? So bali, ang benefits ng Witness Protection Program, okay, magkaiba kasi sila. The Witness Protection Program is under law, under the Witness Protection Program Act. Yung discharge as a state witness is a different creature, no? It's under the rules of court. But yung benefits ng Witness Protection Program natin, sige, kasi hindi naman lahat ng witness automatic akusado na. So, pwede siya mag-apply as a kumbaga protected witness. So, ang benefit niya, of course, magkakaroon siya ng protection, meron siyang security detail and escort services. And then meron siyang possibility of immunity. Saan? Sa any criminal or civil prosecution na nag-a-arise doon sa kanyang testimony. So kung baga may sinabi siya doon, okay, yung kanyang hindi siya magiging liable for any criminal or civil prosecution. Then bibigyan din siya as part of the security benefit ng isang secure housing location. And then after that, bibigyan siya ng means of livelihood ng state, no, under the DOJ. And then magkakaroon siyang reasonable travel expenses, and then meron din siyang medical benefits po. And then kung sakali siya ay mapaslang or kumbaga in the course of the testimony or because of the testimony, bibigyan siya ng death benefits not less than 10,000 pesos. Plus, yung kanyang mga anak, mga naiwan niya, ay mabibigyan ng benepisyo in the form of a scholarship, free education from primary to college level, or for the minor or a dependent child or children of the witness. Ayun po. And pagdating naman sa work, kung sakaling mapipilitan siyang umabsent sa trabaho, siya po ay hindi magkakaroon ng demotion dahil sa kanyang absence because of security reasons arising from his testimony. Attorney. Okay, Attorney Oitico, you mentioned kanina na maaring wala na siyang liability, no, or kaso doon sa kanyang mga naging statement, kunyari dito sa Senate hearing. So possible ho kapag si Sara at si Curly Discaya ay naaprobahan ho yung pagpasok nila sa Witness Protection Program, ay magiging immune na ho sila dito sa mga kaso dito sa katiwalian? Actually po, yan ay pinag-uusapan ngayon. Napakamainit na topic. Nagkaroon pa nga po ng sagutan sa Senado, no?
So, ang relevant lang dito is, of course, pag naging state witness na, yung spouses diskaya, no, they would be immune from from any criminal liability arising from the acts na sangkot sila. So, balit, kailangan po ibalik nila yung kanilang mga na-receive po by virtue of that crime. Ngayon, ang nagiging debate lang dito is ibabalik ba nila before or after? So, yun. Ayun nga, attorney, going to that restitution, no, sinasabi nga ito nagkasagutan na itong si Senator Marcoleta at itong si Justice Secretary Remulla, no. So restitution ho, pagbabalik ho ng mga allegedly ninakaw nila, ay ito po ba, kailangan ho talaga ito, requirement ho ba ito sa ilalim ng batas para sila mapasok doon sa Witness Protection Program? Okay po, so if you can remember, yung ini-insist ni Senator Marcoleta na under Article 100 daw of the Revised Penal Code, dapat, kasi every person who is criminally liable is also civilly liable. Okay, so ang sinasabi ni Senator Marcoleta is dapat ibalik kumbaga, let's wait for the court to decide kung talaga bang liable sila bago sila magbalik. Okay, so balit po, ito yung conflict dyan. Because under Section 5 of RA number 6981 or the Witness Protection Program Law, the witness, na gustong mag-apply for witness protection must first execute a memorandum of agreement with the Department of Justice na naka-outline po doon ano yung mga responsibilities nila, including among others, etc., etc. Okay? So now, yung MOA can provide that before ka mabigyan ng protection as a state witness or even just under the Witness Protection Program, kailangan naka-comply sila sa mga legal obligations nila, and among these are to return what they have received by virtue of the case kung saan sila nagte-testify right now. Okay? Because the Witness Protection Program is not a matter of right. It is subject to the discretion of the DOJ. Diba? In fact, nakalagay nga Section 5E of RA na 6981 that the witness who is applying for protection must cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government who are providing protection under this act. So, ibig sabihin nito, the DOJ may require civil restitution as a condition bago sila mabigyan ng protection. Ayan ho, malinaw ho yan at maaring maipasok ho dito sa MOA na gagawin ng DOJ na ibalik nila yung mga pera ho na allegedly na ninakaw nga ho. Ito naman, going to Representative Zaldico, no? We understand, attorney, wala pang kaso ngayon na nakafile against Representative Zaldico, pero nadadawit na ho siya dito sa mga kontrobersiya dito sa flood control projects. So, paano ho siya mapapabalik right now na para maharap itong mga hearing na wala pa ho siyang kaso? Pwede ho ba yun? Actually, sabi naman ni Representative Zaldico, babalik naman daw siya. He will return daw to the Philippines. But if he does not, then nakadepende na po yan. Kasi although sinabi niyang babalik siya, but who knows, di ba? But if not, we have to coordinate, or the government has to coordinate with the international linkages natin. Papasok yung possible extradition dyan. Possible papasok yung involvement ng international police or what we call the Interpol. Those are possible remedies by the government. But in effect, we might see a similar scenario as with what happened to Congressman Tevez. I think a few years ago. Alright, and na-mention din ho itong linggo nga ho itong DOJ na ikipag-ugnayan na daw ho sa Interpol para makapag-issue ho ng blue notice. So ito medyo bago ho ito sa pandinig ng ating mga kababayan na usually yung red notice ho yung naririnig natin. Ano ho yung pagkakaiba nitong blue notice sa red notice ho na ito? Okay, so marami pong klase ng notice ang Interpol. Okay, familiar tayo dun sa red notice, which is kumbaga to seek the location and the arrest of a certain person or persons that are wanted for prosecution. Okay? Or para mag-serve siya ng kanilang sentence. Ngayon, meron din tayong tinatawag na yellow notice.
Ini-issue to ng Interpol to locate missing persons. And then itong blue notice naman, this is just to collect additional information about a person, yung identity niya, location niya, o yung mga recent activities niya in relation to an ongoing criminal investigation. Okay, meron din tayong black notice, for example, to seek information on unidentified bodies, di ba? So maraming notice under the Interpol. So ang relevant sa atin dito is yung blue notice, which is just simply to locate, malaman yung information kung nasaan na ba si Representative Zaldico and ano yung mga recent activities niya going investigation po dito sa flood control projects. Alright, and syempre nga we know na wala pa naman siyang case o kaso dito, kaya blue notice pa lang. Ito, attorney, if may kaso na ho si Representative Zaldico, na-mention nyo na ho kanina yung extradition, so paano ho ito mangyayari? Paano ho ito magagawa ng ating pamahalaan? Okay, so ang requirement po kasi sa extradition, treaty with the state or dun sa bansa po kung saan nandoon yung person sought to be extradited po. So there are certain countries, meron tayong treaty na extradition treaty, but there are also certain countries na wala tayong extradition treaty. Okay? So now, kapag meron na siyang case na na-file dito sa Pilipinas and there's already an arrest warrant against him, okay, the government through the Department of Foreign Affairs may coordinate, okay, for the request to extradite yung person sought to be arrested po dito, no. But in case na yun na nga, ang exception dyan is of course if the person would seek asylum, because it's very much possible that the person, okay, before i-implement yung treaty na yan, tatakbo sa ibang bansa and will seek or what we call as political asylum. Kumbaga, magdadahilan niyan, sasabihin niya, okay, I am under political persecution in my country, my safety is in danger, therefore, wag niyo kong ibigay sa kanila kasi mapapahamak ako. Okay. So, we don't know if the facts are limited right now, whether that's really the case, and we are not to pass judgment naman. But extradition is very much a potential remedy for the government. Okay, we just have to be careful, baka magkaroon ng possible asylum yan. Alright, and nakita na ho natin yung political asylum na nangyayari. Nagsisik ng political asylum, allegedly may political persecution kahit wala naman ho. Ito, maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Oitico. Ang dami ho naming natutunan ho sa inyo. Okay, maraming salamat, Attorney Danny, at sa inyong mga taga-pakinig po ngayong umagang ito. Salamat po. Si Attorney Clark Edward Oitico, litigation lawyer and law professor. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin naman natin ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ho, medyo na late lamang ho yung streaming natin sa Facebook. So hindi nyo ho napanood yung interview natin kay Attorney Clark Edward Oitico. Ay ipopost ho natin yan dito sa ating Facebook page, Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre sa YouTube, Attorney Danny Galang YouTube channel. At dyan nyo ho mapapanood yung interview ni Attorney Oitico. At syempre ho, dito ho nalaman din ho natin, sinabi ho ni Attorney Oitico na kung maaprubahan ho yung pag-apply ng mag-asawang si Sara at Curly Discaya sa Witness Protection Program, ay ayan nga ho, maaaring mawala na rin ho yung liability ho nila, yung pananagutan nila. Maaari silang maging immune from suit dahil ho dun sa mga naging testimonya ho nila. Kaya ho titinan ho natin, dapat timbangin ho talaga yan kung talagang karapat dapat nga ho silang mapabilang dito sa Witness Protection Program.
At syempre sinabi din ho ni Attorney Oitico na maaring makuha ho no, yung restitution na sinasabi ho itong pinagdedebatihan ni Senator Marcoleta at ni Justice Secretary Remulla kung posible daw ho ba yung restitution at kailangan dapat ay ibalik muna yung mga nakaw na pera sa pamahalaan bago pasok dito sa Witness Protection Program itong mag-asawang Sara at Curly Discaya. Sabi ho dyan ni Attorney Oitico ay maaring wala ho ito dun sa batas, no? Pero ang DOJ ho ay maaring mag-craft ho ng Memorandum of Agreement o MOA na nagsasabi kung ano yung dapat gawin ng mga tao na nasa Witness Protection Program. At yung pagsasailalim mo sa Witness Protection Program ay ito ay hindi isang pribilehiyo o ito ay hindi ito isang right, no, o karapatan, pero ito ay isang pribilehiyo o privilege. Kaya maaring ilagay ho doon sa Memorandum of Agreement na ibalik muna yung mga sinasabi ho nilang bilyones na talaga naman nakarakot dito sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kaya sumagot ho kayo dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, September 27, 2025. Dapat bang maging state witness ang mag-asawang Sara at Curly Discaya ukol sa katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan? Ayan dapat bang maging state witness ang mag-asawang Sara at Curly Discaya ukol sa katiwalian sa mga flood control projects ng pamahalaan? Ayan yung tanong natin sa bayan ngayong Sabado, September 27. Mag-text ng inyong komento or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito naman para sa ating mga law at accountancy students at tax practitioners, iniimbitahan ko po kayo na kumuha ng kopya ng bagong edisyon ng aking libro. Ito ang The Law on Income Taxation in the Philippines 2025 edition. Ito, updated ito base sa Train Law, Create Act, EOPT Act, ito yung kapapasalamang na si MEPA at yung mga other related laws no. So talagang ito na yung pinaka-updated na libro, no, income taxation book sa market no. At kasama din dito yung mga BIR issuances. Ang cut-off natin ay June 30, 2025. Kasama din yung mga digest ng Supreme Court cases. Ito yung mga mahalagang kaso sa tax sa ating Supreme Court. Ang cut-off din natin ay June 30, 2025. At syempre dito din, malaking tulong din ito sa mga bar examinees. Hindi lamang dun sa mga katatapos na bar examinees, pati din sa mga susunod pang mga bar examinees. Ito, kasi meron discussion dito ng mga bar exam questions sa tax from 2010 to 2024. At meron mga suggested answers paano dapat yung sagot, paano yung isasagot doon sa mga bar exam questions. Kaya malaking tulong talaga itong libro ito. Mabibili nyo ito sa Shopee. Hanapin nyo lamang yung store na Lawbooks Plus. Lawbooks Plus for only 950 pesos. Ito, hardbound na yan. Hardbound 950 pesos. Hanapin nyo lamang yung Lawbooks Plus sa Shopee. At syempre, available din sa ating mga central bookstores nationwide. Sa Quezon City, Manila, Makati, Cebu at Davao. At syempre, kung malayo kayo doon sa mga central bookstores, available din ito sa kanilang mga website. Hanapin nyo yung central bookstore na website at maaari nyo bumili ng itong librong ito for only 950 pesos. And maraming salamat po. Ito, wag na nating patagalin pa. Dumako naman tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas.
Ito, first question natin coming from Rosalinda Abirea. Ang tanong ho niya, may kaugnayan ho sa ating mga small claims court. Ngayon pong 2025, nakautang po ako ng 20,000. Nahulog lang po ako ng 2,000. Idedemanda daw po ako ng small claims. Ayan ho, ano ho kayang gagawin ho niya? Kung kayo ho ay may pagkakautang ho, no, ay maaari ho kayong maidemanda ho, no, dito sa ating mga small claims court. At yun nga ho, ito ho ay para sa collection ho ng sum of money. Ito yung pagkakautang nyo ho, no. Sinabi nyo na ang utang ho kayo ng 20,000, 2,000 pa lang ho yung naihulog ninyo. Ay syempre ang laki pa ho, no, hindi nyo ho nababayaran. Kaya maaari ho maghabla ho dito sa ating mga small claims court ay yung pinagkautangan ho ninyo. So wag ho kayong mag-alala kasi informal naman ho itong mga hearing sa ating mga small claims court. So in fact, kung kayo ho ay nasa isang barangay nga ho, no, pareho kayo ng barangay o adjacent ho kayo sa isa't isa, ay kailangan ho munang dumaan sa barangay itong paniningil ho ng utang ho sa inyo. At kung hindi na ho talaga kayo magkasundo sa barangay, ito ho yung time, no, yung panahon para ho pumunta na ho sa small claims court yung pinagkakautangan ho ninyo. At syempre meron ho yung magkakaroon ho yan ng certificate to file action o CFA. Ibig sabihin ho na talagang wala na ho nangyari sa barangay at kaya ho pumupunta na ho siya sa ating mga small claims court. So wag ho kayong mag-alala kasi ho sa ating mga small claims court hindi naman ho kailangan ng abogado. In fact, bawal ho yung mga abogado sa ating mga small claims court at informal nga lamang ho yung mga hearing dito. Yung mga pleadings ho na gagamitin. Yung pleadings ho, ito yung naglalaman ng inyong argumento at depensa. Ito ho ay templated na forms na lamang ho. So kung sa kaso ninyo kayo ho yung dinedemanda ay meron ho dyang verified response. So yan ho yung isusulat nyo ho dyan kung ano yung depensa ho ninyo. Sasabihin nyo kung nakabayad na ho kayo o di kaya naman ho wala ho talaga kayong pagkakautang, etc. At sasamahan nyo ho yan ng mga dokumento. Ayan ho. At syempre ho, yan na ho ang ibibigay nyo ho sa ating mga small claims court at ipapatawag ho kayo sa informal hearing. At pagkakasunduin pa rin ho kayo para ho syempre mabayaran ho kayo, mabayaran ho yung taong pinautang ho, nagpautang ho sa inyo. So ayan ho. At informal lamang ho ang hearing at mas mabilis ho yung mga desisyon sa ating mga small claims court. So tandaan lamang ho natin na yung mga desisyon ho sa small claims court ay pinal na at hindi na maaaring iapela pa sa mas mataas na korte. Kaya dito ho, wag ho kayong matakot. Kung meron talaga kayong pagkakautang, sabi nyo nga talaga nangutang naman ho kayo ng 20,000, 2,000 pa lang ho yung naibayad ho ninyo, ay maaari ho kayo talaga madala dito sa ating mga small claims court. At wag ho kayong matakot, hindi naman na kailangan ng mga abogado ho dyan at templated na ho yung mga pleadings na gagamitin. Ay kailangan nyo lamang ho ay wag ho kayong magtago kapag kayo ho ay napadalahan na ho ng mga summons, no? Ay wag lamang ho kayong magtago at harapin nyo ho yung kaso. At syempre makiusap ho kayo doon sa nagpautang ho sa inyo na maaari kayong mabigyan ho ng mas magaan na mga payment terms o di kaya naman ho kung may interest ay wag na ho bayaran yung interest, etc. So ayan ho, ang mahalaga lang ho dyan ay wag yung takbuhan ang inyong kaso. Tuloy-tuloy lamang yung mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
At syempre no, meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, September 27, 2025. Dapat bang maging state witness ang mag-asawang Sara at Curly Discaya ukol sa katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan? At syempre medyo nawawala lamang ho yung live stream natin sa Facebook pero naka-live pa rin ho tayo. Channel 3 sa TV Plus, Channel 45 to 49 naman ho sa For the Box. At syempre mamaya ipopost ho natin yung interview natin kay Attorney Oitico at madami ho tayong nalinaw tungkol dito sa magiging kaso nitong mag-asawang Discaya. Ito from Bohol. Ito from Bohol, ito sabi ho niya, suki din ho natin to, cellphone number ending in 5011. Sir, mag-ask lang po ako, itong presentang witness ni Senator Marcoleta, posible bang tatawaging pangliling lang, palpak na palpak po, maaring ireklamo si Marcoleta sa Code of Ethics sa Senado? Salamat po. Ayun ho, titiyan ho natin sa mga susunod na araw. Pero ayun ho, kung mapatunayan syempre na mayroong witness na itinanim o di kaya naman hindi ho nagsasabi ng totoo, ay syempre marami ho magiging kaso ho dyan. At kung may senador ho na involved, ay meron syempre yung ethics committee ho, yung Senado, kung saan maaari ho silang mapanagot. Pero ayun nga, tingnan lang ho natin sa masusunod na araw. At ayun nga, marami ho ang nagsasabi ho dyan. Kasi even yung abogado ho na allegedly nag-notarize daw nung kanyang sworn statement ay dinedenay ho itong sworn statement ho na ito na ninotarize ho niya. So medyo mabigat ho yun at kasi yung mismong abogado na nakapirma at allegedly nagnotaryo doon sa dokumento ay ayun ho, ay dinedenay ho ito na talagang ninotaryo ho niya. Kaya tingnan ho natin sa masusunod na araw kung talagang ano ho ang mangyayari ho dito. Ito hindi ho nagpakilala. May tanong ho dito, Attorney, ano po ba ang pwede namin gawin kapag yung isa naming kasosyo sa business hindi na nag-a-update sa takbo ng business? Nakakaya naman magtanong kasi kaibigan din namin siya. At tingin namin wala naman siyang masamang intensyon na itakas lang yung mga asset. Pero syempre, gusto din namin ng updates bukod pa sa kung may ROI na kami. Wala kaming pinirmahan ng mga dokumento kasi matagal na kaming magkakaibigan at malaki ang tiwala namin sa isa't isa. Ayan ho, yung nag-message ho sa atin ay mga magkakaibigan ay pumasok ho sila sa isang negosyo at yun nga ho, wala silang mga pinirmahan na dokumento. At ayan ho, nangyayari ho talaga iyan no, na syempre magkakaibigan ho kayo, tiwala ho kayo sa isa't isa, ay wala ho kayong mga pinirmahan dokumento, kaya ho medyo mas mahirap ho no, yung enforcement ho natin dito sa ating mga karapatan kapag wala ho tayong pinirmahan na dokumento. Pero ang sinasabi ho niya, itong isang kaibigan nila ay hindi na ho nag-update ng tungkol sa kanilang negosyo, dun sa takbo ng kanilang negosyo. At syempre nahihiya naman daw ho sila. Ito, mapapayo lamang ho natin, syempre kung kabilang ho kayo dito sa isang negosyo ho na ito, meron ho kayong karapatan syempre para doon sa accounting ho nung business, kung anong talaga nangyayari ho no doon sa inyong negosyo, kung ito man ay pumasok ho kayo sa isang partnership. Ayan ho. At syempre kung wala ho silang mga dokumento, maaaring hindi naman ho ito talaga incorporated o hindi ito korporasyon, maaari ho kayong pumasok sila sa isang partnership no, sa isang verbal or oral na partnership. Ayan ho, meron hong karapatan yung mga kasali ho, yung mga partners ho for the accounting ho. And syempre para makita yung books of accounts no nung negosyo, kung ano na ho ba yung nangyayari sa negosyo. So maaari niyo ho yan i-demand doon sa isa ho ninyong kaibigan para ho talagang ilabas ho niya kung ano na ba yung takbo ng inyong negosyo, kung ano ho nangyayari doon sa inyong negosyo. At syempre meron siyang sinasabing return on investment. Ayan ho,
at wala naman daw intensyon na itakas yung assets ng negosyo. Ayan ho, naiintindihan ho natin yan. Maaari din ho kasing madami ho maaring mangyari kung bakit hindi ho nag-update sa inyo yung kaibigan ho ninyo tungkol ho doon sa inyong negosyo. Siguro ho ang maaari nyong gawin ay talagang magpulong na ho kayo kasama ng mga ibang partners pa ho doon sa negosyo at kausapin nyo yung kaibigan ho ninyo at talagang hiningan nyo ho ng update at financial records kung ano na ho nangyayari doon sa inyong negosyo. At yun nga, sinasabi nyo ho, sa tingin nyo naman walang intensyon na itakbo yung assets ho ng inyong negosyo. Kaya ho, siguro mas madali naman nakausapin na lang ninyo yung kaibigan ho ninyo. At kung hindi pa ho magkaig ayun na ho, maaari ho kayong magsampa ng mga kaukulang kaso nga ho, no? Depende ho dun sa mga circumstances ng na nangyari nga ho, no? So ngayon ho, maglakas loob na ho kayo, kausapin nyo ho yung kaibigan ho ninyo para ho malaman nyo talaga kung ano yung nangyayari na doon sa inyong negosyo at karapatan nyo ho yan bilang investor, bilang partner na malaman kung ano talaga yung takbo na ho at kung ano na nangyayari doon sa inyong negosyo. At syempre maraming salamat ho sa ating mga nanood ho dito sa ating palatuntunan ngayong araw. Mention lamang ho natin yung mga nandito sa Facebook. Ayan ho, happy viewing ho, happy listening ho doon sa mga nanonood ho sa Facebook ho na atin. Ayan ho. Jasitan, Fatima Muniz at syempre ho kay Jad, J-A-D-D, happy viewing ho sa inyong lahat. At sa mga nakikinig din ho sa radyo, happy listening ho sa inyong lahat. Radyo Pilipinas 738 AM. Maaari pa rin ho kayo magkomento ng ating tanong sa bayan ngayong Sabado, September 27, 2025. Dapat bang maging state witness ang mag-asawang Sara at Curly Discaya ukol sa katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan? At syempre ho, ilalagay din ho natin yung mga videos ho natin sa Facebook at YouTube. Abangan nyo lamang ho yan. Maaari pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga saloobin dyan. At syempre ho, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkakinigan ulit tayo sa susunod na Sabado alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.